sa iyo ay hindi lingid, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga lagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi niya sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Simon, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat pakikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So tonight we celebrate the solemn feast of Saints Peter and Paul, two great pillars of the church. And though they are different in personality and mission, sa totoo lang po na magkaiba po sila ng pagkatao at pagkakakilanlan kahit sa kanilang mission, but yet, both of them gave their life in faithful witness to Christ. Siyempre, alam naman na po natin na Simon Pedro, isang mangingisda at pinili ng Diyos para mangisda ng mga tao. At siyempre, si San Pablo, isang apostoles sa mga hintil. Siya yung nangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bahagi ng mundo. Their lives reminds us that holiness does not depend on perfection, but responding generously to God's call. Peter experienced weakness and denial. Paul was once a persecutor of Christians. And yet, through God's grace, both were transformed into courageous disciples and ultimately sealed their faith with martyrdom. Sa totoo lang po, ito para sa santo na pinaparangalan po natin, parehas po silang nadapa sa pagkakamali. Si Pedro, ipinagkanulo si Kristo. Si Pablo, pumapatay ng mga unang Kristiyano. Pero sa kabila po ng mga ito, parehas po silang nagbago sa tulong ng grasya ni Kristo. At meron pong isang bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakaligtas at tunay na pagbabago. At ano po yung bagay na yun na naging dahilan para po sila ay magbago at syempre maligtas ng buo? And that is openness
to follow. No openness to follow. No, bakit po, no? Kung babalikan niyo po yung storya po ng kanilang buhay, mapapansin niyo po na sa totoo lang, meron din po silang mga kanya-kanyang plano sa buhay. No? Halimbawa po, no? Si Pedro. Sa totoo lang po, ang plano lang po niya sa buhay? Mangisda. Masarap na yung buhay ko dito, mangisda na lang ako, no? Pero tinawag siya ni Kristo, no? Tinawag siya ni Kristo. At inanyayahan, inimbitahan ng mangisda ng mga tao. Ano pa po yung story ng po ni kay Pedro, no? Sa totoo lang po, inutusan pa siya, pinag-usapan pa siya ng mga laga at magpakain ng mga tupa, no? Alagaan ang mga pinagkatiwala sa kanya. At kahit po na, no, katulad nga po ng binanggit sa ating Ebanghelyo ngayon, no, kahit yung pag-aalaga sa kanyang mga tupa, sa tupa ni Jesus, ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Isipin nyo na lang, no? Binigyan ka na nga ng assignment, pero alam mo mamamatay ka rin. Pero, sinunod pa rin niya yung plano ng Diyos. Ginawa pa rin niya ang utos ng Diyos, no? Actually po, no, wala po dito sa mga Ebanghelyo, pero binanggit po, no, yung istorya po kung paano po namatay si Pedro, no? Na totoo lang po, bago po siya ipako sa krus, si Pedro, no, may plano rin po siyang tumakas sa Roma, no? Roma, kasi yun na po yung mga panahon na pinapatay na po yung mga Kristiyano. Nagbalak po siya na, hindi, ayoko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay. So, tumakas po siya, no? At doon sa pagtakas po niya, habang nasa daan po siya, nakasalubong po niya si Kristo. Tapos si Kristo naman, sa lumat ng daan, kung si Pedro papunta dito, si Kristo papunta dito. So, tinanong niya, no? Panginoon, saan kayo pupunta? Pobatis. Ang sagot ni Kristo, no? Babalik ako para ipako ulit sa krus. Babalik daw si Kristo sa Roma para ipako ulit sa krus. Nung narinig po ni Pedro yun, parang natauhan siya, no? Papako ulit ang aming Panginoon. Kaya po ginawa po niya, bumalik siya sa Roma at siya ang nagpapako sa krus para sa Panginoon. Si Pablo naman po, no? Si Pablo naman, ano po yung plano po niya? Ano po yung gusto po niya? Well, sa una po, ang gusto lang po niya, ang plano lang po niya sa buhay, libulin lahat ng mga Kristiyano. Bakit? Ito ay kasi taliwas dun sa pananampalataya na kinagisnan niya. No? Pero nung nakita po ulit ni Jesus, si Kristo sa daan, no? Nabulag po siya, literal, no? Sa sobrang liwanag. Tapos nakita po niya si Jesus, tapos tinanong siya ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako pinapatay? Tapos sabi niya, sino po ba kayo? Sino po ba kayo, Panginoon? At sabi po ni Jesus, ako si Jesus na iyong inuusig at pinapatay. At dito po makikita po natin na literal, no, na bago po yung direksyon ni Pablo. No? Direksyon na papatay ng mga Kristiyano, papunta sa direksyon patungo sa pagpupuo ng mga Kristiyanong pamayanan. With all these stories, they did not resist the will of God. But they became open, followed, and obeyed. They did not insist on their will, but they surrendered to His will. And through openness, they were saved. Through openness, their lives were changed. In the same way, dear friends, the question for us is, are we open to God's will? Are we open to follow God's will? Do we allow God to take control of our lives and make them a better one? Alam niyo po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, isa po yung sa pinakamahirap sa totoo lang, no? Kasi lalo-lalo na po kung nakasanayan na natin yung tayo ang yung mga gusto natin yung palaging nasusunod, no? Ako na-experience ko po yun, lalo-lalo na po nung nagkasakit po ako, no? Noong 2023 po, of course, so some of you already know na na-diagnose po ako sa sakit sa puso, no? May tato po akong bara sa puso, no? During the time when I was diagnosed with a
coronary artery disease. Siyempre, marami na rin po akong plano. Plano ko na po siyempre magpa-check up, no? Talagang, sige, pa-opera na po, no? Yung operation po kasi na sinadya sa akin is bypass. Kasi tattoo po yung para sa puso ko. So, in short, ibiyakin ko yung dibdib ko, tapos yan, operahan ako. Sabi ko, yun na lang, sige. But of course, I'm always praying to God, Lord, sige, kung ano man po yung plano nyo, yung matupad. Sakto po, nung gabi or 2 days after po kung magplano na magpa-opera, sakto naman po may tumawag kong pari sa akin. Sabi sa akin ng pari, "Oh, Fred, kamusta ka na?" So ito po, Father, naghahanda po sa operation, natin na lang po talaga yung go signal, natin na lang po mapukumpleto yung mga requirements. Sabi sa akin ng pari, "Oh, Fred, suggestion ko lang ha, baka gusto mo makausap si Dr. Andrew. Cardiologist siya, baka matulungan ka." Sabi, Father, nakapagplano na po ako. Ito na po talaga yung gagawin ko. Tsaka nakasettle na po eh. Sabi lang ni Father, no? Okay lang, basta mahalaga. Nakausap ko si Dr. Andrew. Malay mo, di ba? After ng operation mo, meron siyang bibigay na advice sa'yo. Okay, sige po. Hindi na ako nakapagtalo, no? Sabi ko, sige po, sumunod na lang ako na in short, no? So after that, no, pinontak ko po yung number na pinigay sa akin, tapos kinusap ko, Dr. Andrew, no? Sabi ko, Doc, sabi po kasi ni Father Cho, no, sabi ko daw po kayo, tapos, kamusta ka naman? Ano ba nangyari sa'yo? Tapos ba, wala, kwento. Sige, okay lang ba? Bisita ka sa akin dito sa may Cardinal Santos, sa clinic ko. So pagpunta ko po, pinakita ko lahat ng result, no? Tapos sabi niya sa akin, Fred, based nga dito sa, sa result ng laboratory, ng angiogram mo, talagang 3 yung bara ng puso mo, at talagang for operation ka, bypass talaga. Tapos sa loob-loob ko, sabi ko naman po, di ba? Sabi ko nga po, di ba? Bypass naman po talaga, hindi ko naman po nakikipagtala eh. Tapos bila po siya, sabi niya, pero, try muna natin na baka madaan pa sa gamot. Baka tahanap mo na madaan sa gamot. Huwag ka muna magpa-opera. So, siyempre sa loob-loob ko, pag hindi ako nagpa-opera, baka delikado to, baka mamaya, matsugi ako. Kaya nga sabi ko, kaya nga magpa-opera ko, para hindi nga matsugi. Tapos matsugi ako kasi hindi ako nagpa-opera. Fast forward. Ito, buhay pa naman po ako ngayon. Pero hindi po ako nagpa-opera. Sabi ko, kung in-insist ko yung gusto ko, kung in-insist ko yung plano ko, hindi siguro ako buhay ngayon. Kung in-insist ko yung gusto ko, kung in-insist ko yung plano ko, hindi siguro ako buhay ngayon. Kaya minsan talaga, yun yung isa sa pinakamahirap, no? Yung pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, masasagasaan talaga yung gusto natin. Pero lagi nating tatandaan, walang kalooban ng Diyos na hindi mabuti at maganda para sa atin. Kailangan lang natin maniwala. Kailangan lang natin sumunod. No? Dear friends, openness to the will of God is not a burden to be carried, but it is the path that carry us to God. Openness to the will of God is not a burden to be carried, but it is the path that carry us to God. Amen.